panahon, lalo na nung 2025, for example, si Secretary Boying Rimulya ng Department of Justice, Ayan. meron siyang 350 million na confidential funds. Nag-request siya kay Saldico ng additional. Kay Saldico talaga. Kay Saldico, may request siya eh. 1 billion 150 million additional. So, for 2025, meron siyang 1.5 billion for the first time in history na ang Secretary of Justice may 1.5 billion na confidential intelligence fund. This is for entertainment use lang po. Huwag naman po sana magagalit again and again. Pinauunawa ko po sa inyo, ang aking pagbabasa ay depende po sa tarot. Ang mga tao na aking itatarot ay hindi ko kilala at hindi ko sila nakakausap. At ito ay dumidepende lang ako sa sinasabi ng tarot. Kaya kung ano man po ang masabi kong hindi maganda, pakitapon na po. Yung maganda ating tanggapin. At nawa po ay maunawaan nyo na ito ay for entertainment use. Ito ay isang pagbabasa ng tarot. Ang tarot pong ito ay talagang buhay at talaga naman pong aking laging hinihiling na ibigay ang kaliwanagan sa atin. Tarot, ipakita mo kung anong nakikita mo sa pangalang Jesus Crispin Remulla, na ngayon po ay kilalang kilala dahil siya po ay naupo, siya po ay isang lawmaker, siya po ay isang lawyer, at siya po ay nanungkulan bilang Secretary of Justice of the Philippines 2022-2025, at ngayon po siya ay naluklok sa ombudsman. Alam naman po natin yan. Nakikita natin yan. So, ano ang Jesus Crispin Remulla? Sa aura po ng Jesus, this is a sacrificial name. Kagaya po na nangyari sa ating history na si Jesus Christ ay isinakripisyo, pinako sa krus. So, those people named as like Jesus Christ or Jesus must avoid themselves sa mga makakapangyarihang tao. Bakit? Because maybe history repeat itself. Maaring nung kung panahon ni Jesus, siya isinakripisyo, maaring sa mga susunod na henerasyon ng mga makakagamit ng pangalan nito ay magkaroon din ng sacrifice event. Depende yon sa aura ng tao, ha? Depende po sa aura ng tao. Ang binabasa ko po ngayon ay the name Jesus. And Crispin. Actually, Crispin is para siyang mapang-inganyo. Isang Jesus, pag isinama mo sa Crispin, na ang Crispin po ay para siyang isang mapang-inganyo na matunog na pangalan. Yan. Remulla means, more on politics talaga po ang mga Remulla. Yan po ay to the generation na. So ngayon, siya po ay 64 years old. Tingnan natin kung ano nakikita natin sa tarot. Again and again, ito po ay, umpisa pa lang po, binasa ko kung anong ibig sabihin ng kanyang pangalan. So kung ako po sana ang masusunod, magpakaingat po si Sir Jesus Crispin Remulla. Kasi bakit? Sacrificial name. So maybe, maaari na dumating ang panahon sa anumang sitwasyon, kinakailangan gagamitin ni Sir Jesus Crispin Remulla ang kanyang puso sa pagdidesisyon. Bakit? Naka-curse po sa pangalan niya ang Jesus. Curse, it means, yun po ay pangalan pa kahit yung ating kay Jesus Christ. Means sacrificial. Ha? Yun po yun. Pero hindi ko po sinasabing siya. Kumbaga nandun sa name. Binabasa ko po ay ang nakikita ko bilang isang feng shui and psychic and nakakaunawa ng numero ng pangalan. So ito na po tayo. Tanggalin ko po ang aking tablet. Dito ko po kinuha ang kanyang pangalan. Pasa na po tayo. Ayan. Ipakita mo sa akin, tarot, kung anong nakikita mo kay Jesus Crispin Remulla. My gosh, sa totoo lang po, baliktad po ang nakikita natin. Sa totoo lang po, si Jesus Crispin Remulla, medyo ganon ang desisyon niya tungkol sa paglipat niya sa ombudsman. Although, talaga po na gusto niya. Bakit sinabi kong gusto niya? Meron po siyang tungkod, ayan po,
Yan, may tungkod. It means, yun ay inaspired niya, ginusto niya. Kaya lang po, nakita niyo yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maraming mga tao na para bang kinakailangan niyang palitan or utang na loob na kinakailangan niyang ibalik dito sa mga taong ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mga nilalang na tao na mayayaman, makakapangyarihan. Isa ang pinakamatindi na parang nag-appoint sa kanya or parang nagsabi sa kanya na dito ka. So parang actually na masaya siya dahil nakaupo siya, pero ang dami niyang iniisip na mga tao na maaaring makaapekto ng kanyang pagdidesisyon. So malungkot din siya. Bakit siya malungkot? Kasi etong mga taong ito ay kinakailangan niyang, ito po ay ayon sa tarot kung ini-explain, ayan, nakabaliktad siya, although nakuha niya ang kanyang minimithing pag-upo sa ombudsman, ang dami namang nakapalibot sa kanya na mayayaman, na may mga pangalan na talagang na kinakailangan niyang balikan or pagsilbihan. Yan po yun, yan lang po, kailangan niyang pagsilbihan o balikan, kung ano man po yung napag-usapan nila, kung ano man po yun. Hindi po tinakil dito ng tarot. Ang sinabi lang dito, nalilito siya, naguguluhan siya dahil ang daming sa kanya, parang kumbaga sa mga tutube, ay ano ba yan, mga bubuyog na kinakailangan niyang balikan ng utang na loob sa pag-upo niya dito sa posisyon na gusto niya. Kaya malungkot din siya. Hindi ko alam ba't siya malungkot. Malungkot siya kasi maraming umaapekto sa isipan niya na, ayan kaya po may red flag ang kanyang isip, na sinasabi at naririnig niya na nakuha niya ang posisyon. Nakita niyo yan? Nakuha raw niya ang posisyon. Pero may dugo. Ibig sabihin ng may dugo, hindi ibig sabihin patayan po yun nakasuot po yun sa kanyang katawan. So ang ibig sabihin nun, may naririnig siya na negatibong balita pula na nagpapainit ng dugo niya, nagpapainit ng kanyang sensasyon, galit, na parang nakuha lang daw niya ang kanyang posisyon na yon dahil, nakita niyo yon, sa pagtakbo niya, pagtakbo, at pagsunod dito, ito sa mga punong ito, itong punong ito ay maliit. Ibig sabihin, kaya maliit, siya ang naka-front. Itong punong ito ito ang nagbigay sa kanya ng sitwasyon para makaupo. Ayan, nakaupo nga siya, di ba? Ito yung kanyang posisyon. Kaya lang ang posisyon niya puti. So, ang nakikita dito ng tarot, darating ang oras, ang taong bayan ay ku-questionin siya. Kaya ihanda niya po ang sarili niya kasi yung puting ito, kaya ang kulay pula po ay nakadikit sa kanyang katawan. Ibig sabihin, at hindi nadudungisan yung kanyang upuan, ibig sabihin po nito, kailangang mag-isip siya, gamitin niya ang puso niya at ang isip niya, kailangan sa tama ang ilaban niya upang hindi madungisan ang kanyang upuan. At dumating ang time na, ito po yun, itong mga taong nagluklok sa kanya ay isakripisyo din lang siya. So ito po ay tarot, ini-explain ko lang po, wala po akong bias opinion, kung ano lang po ang sinasabi ko dito na pinapaliwanag ng tarot. So, ako po ay tagabasa lang po ng tarot. Sana na naririnig ni Sir Remulla to, na ilaban niya ang tama, huwag niya dungisan ang kanyang upuan, upang dumating ang panahon, hindi taong bayan ang huhusga sa kanya. Dahil yung paghinusgahan na daw po siya ng taong bayan, pag daw po ito ay nalagyan ng kulay ang kanyang upuan, at nakinig siya sa mga iniuutos o iuutos sa kanya. Ang ibig sabihin po nito, baka dumating ang point of time mawala ng tiwala sa kanya ang taong bayan. Tanggalin muna natin to. Tinanggal ko lang po muna. Pakikuha. May tumatawag. Sandali po, nagtatarot ako. May tumatawag. Ayan. Naku. Sir, ako po'y nagtatarot lang. Pero kung inyong i-analyze po natin ito, sir, ako'y lalapin at ayaw kong magkamali. Ako'y naniniwala ang mga Jesus ay may puso. Kasi nga sa ating Panginoon. Pero nakita niyo po ito, isang babae na ikukundina at pilit niyong ikukundina. Ito po nakita niyo, isang picture ng isang babae
na pinipilit niyong piringan. Ito po'y inang bayan. Represented by ating inang bayan. Sana po kung kayo po ay napaupo sa inyong upuan, huwag niyo pong hayaan na mapiringan ang hustisya at maitali ang ating inang bayan. So, from here, kung i-interpret at kahit sino pa hong nagtatarot, i-interpret ito. Nakita niyo po ba itong mga kalasag na ito? Ito po ay ang mga pagkakamali ng sanlibutan. Ano yung sanlibutan? Pagkakamali ng mga tao sa ating paligid na may mga kapangyarihan. Ayan po. Ayan po ang kapangyarihan, yung ginto na hawakan. Yan po ay kapangyarihan na gustong baliktarin ang anumang sitwasyon. Sana po naririnig niyo po ito. Habang ang taong bayan po ay hindi naniniwala na walang hustisya na makakamtan ang Pilipinas, ito po yung taong bayan. Sana po kayo'y maging instrumento ng katotohanan. Kasi po, darating ang panahon, you will be served. Parang baka ipagkanulo po kayo ng mga taong ito kapag naipit sila. At ang inang bayan po, mismo, ang magpakita sa kanyang mga anak na nasasakupan ang pagkakamali ng ating gobyerno. Hindi po ako ito po ay ang kahit tingnan nyo po at i-google nyo or kung ano man, by your instinct, malalaman nyo ang inang bayan po ay nakataob na, duguan na po ang inang bayan. Tanging may mga konsensyang puso na lang po ang hinahanap niya para siya ay ibangon. Ayan po, napiringan na po ang hustisya, kaya po may piring ang hustisya. Sana po, gamitin niyo po ang inyong puso, hindi ang makinig sa mga taong nasa paligid ninyo. Kasi gagamitin po ang inyong upuan at kayo po, yung po ang nakalagay dito, binabalaan po kayo ng tarot na maaari kayong gamitin upang mapiringan ng doble-doble yung nakapiring, ang inang bayan, at maitali ang inang bayan sa pagdurusa ng kahirapan ng ating bayan. Yan po. Sa totoo lang po, may pag-asa pa po ang ating bayan. Basta ipakita nyo po sa sambayan ng Pilipino. Ayan po kayo humaharap para kayong leader. Sa kayong leader. Pero nakabaliktad po kayo ngayon. Ibig sabihin po, pinag-iisipan yung mabuti ang mga hakbangin ninyo. Pero hinihiling po ng tarot at hinihiling, ito po yung totoong, mahirap pong ipaliwanag paano ko ito nababasa. Ito po yung may something miraculous or something. Hinihiling po ng tarot, ito, or ng universe, na pilitin po ninyo, huwag kayong magpadala sa anumang hakbangin ng mga taong pang sarili lang. Dahil dito po sa tarot na to, binabalaan po kayo na baka dumating ang time na masira ang pangalan ninyo at makaladkad ang pangalan ninyo at ang mga taong inyong puproteksyonan ay iwanan at isacrifice kayo. Yun po yun. Kaya nakataob po kayo. Nakataob. Nakita niyo po ba to? It's time for you to think sino talaga ang kakampihan mo. Ang administrasyon na may itim na pusa. Ayan po, dilaw may itim na pusa. O ilabas nyo ang katotohanan sa pamamaraang puso at konsensya ang gagamitin. Hindi po ako against sa government, hindi po ako against or para kahit kanino. Ang tinatarot ko po ay yung dapat daw pong mangyari at gawin. Kasi po, pag daw po, ito po ang nakita sa tarot, once na ang ginamit nyo daw po ay ang kulay blue na to, it means conscience, and it means katotohanan, makukuha mo daw po in the future ang isang supresa galing sa inang bayan. Pero ayaw niyang pakinggan mo ang mga nakaupo. Yun po ang linaw. Ito po ang nakaupo. Meron po siyang black cat. It means unlucky. It means disaster. It means sabotahihan na maaari po kayong madawit.
in the future. Tapos, yung bulaklak lumabas, pumasok po siya sa kulay blue. It means na sa inyong isipan, nag-iisip pa rin kayo ng tama. Pero, kinakailangan daw maging determinado kayo na huwag magamit ng nakaupo. Ito po yun, nakaupo. Lahat ng mga nakaupo, ano man yan, kung sino man yan. Wala po akong, huwag kayong, pero mataas po itong nakaupong ito, ha? So, it means na maaaring ito ay presidente, asawa ng presidente. So, it means na kinakailangan kayo po ang magdidesisyon with all your heart. Hindi po ng nakaupong mataas. Upang pagdating ng panahon, wala po kayong mapagsisihan. Ang linaw naman ng tarot sa inyo because Jesus, ibig sabihin, mahal po kayo ng Panginoon. Ang kailangan nyo na lang pong gawin ay ang magpakatotoo na huwag kayong gamitin para idiin ang mga taong hindi dapat. At magagalit ang universe. It means, mahirap kalaban po ang universe. Kasi ang universe, siya yung absolute power given by God. Nakita niyo po ang nangyayari sa atin. So, kailangan na po natin tulungan ang bansang Pilipinas. Since pangalan niyo po ay Jesus, sana po doon tayo sa bayan. Sana po wag niyong danasin ang mapilayan. So, sabi po dito, darating ang panahon kung kayo ay mananatiling makikinig sa mga tao na nag-upo sa inyong upuan or mga tao na dahilan kung bakit mataas ang inyong posisyon. Darating po ang isang karmatic way. Pag sinabi pong karmatic way, maaaring taong bayan po ang makalaban ninyo. Uy, hanapin mo po sir ang inyong puso, ang inyong kaliwanagan. Ibig sabihin nito, desisyonan ninyo po ang mga bagay-bagay. Hindi dahil may galit, hindi dahil may pagnanasang maidiin ang sinuman, kung hindi maibangon ang gobyernong Pilipinas. Kasi po ito ay paghahanap. Kayo po ay parang hermit, naghahanap kayo ng mga bagay-bagay. Pinag-iisipan pa rin ninyo ang mga bagay-bagay. Pero I told you po, kapag sa tama po kayo, kumampi o umisip, hindi sa pera, hindi sa kaparangyaan, hindi sa anumang power. Ang sabi po dito, magkakaroon kayo ng kaliwanagan na maaaring mag-save upang hindi kayo maging sacrifice in the future. Sacrifice lang in the future. Ayan po. Ito po ay isang taong bayang pagdidesisyon. Ibig sabihin, daranas po kayo ng napakaraming batikos. Kung may mapupuna ang taong bayan sa inyo, ayan, dadanas kayo ng napakaraming batikos. Kung may mapupuna ang taong bayan, ito po yun. Yan ako, yun. May mga nakatumbang. Ayun, may mga nakatumbang kap. Ibig sabihin po nito, kailangan nyo talaga magdesisyon kung saan talaga kayo kakampi. Sa tama ba o sa mali? Yun lang ho. Kasi darating ang time, isang malaking unos ang parating po na taong bayan ang magdidesisyon kung kayo ay irirespeto o kayo ay papalitan. At kahit po sino ang nasa likuran, ito po may dalawang taong nasa likuran ninyo na nagpapatibay, yan po. Ayan pong cup na yan ay mayayaman, ibig sabihin mayaman. Ayan, may titulo, yan, mayaman. Nasa likuran nyo po sila. Ibig sabihin nito, sila rin po ang magiging dahilan ng inyong kabiguan dating ng panahon. Kaya yun po ang tarot ninyo. Inyo po sanang pag-isipan. Ako po ay tagabasa lang, pero kung tutuusin po natin, ang tarot ay nagbibigay din po ng magandang halimbawa. At naniniwala po ako sa pangalang Jesus na kahit anong mangyari, sana maisip po natin na tayo ay nagsisilbi sa taong bayan at hindi sa mga taong naging ating tungtungan. Ayan. May isang botohang magaganap kung talagang kayo mag-i-stay
or hindi sa pagiging ombudsman. At may mga taong talagang mag-aaklas upang kayo po ay mapalitan sa ombudsman. Kung sakaling dumating po ang panahon na yon, mas mabuti pong iparamdam nyo sa taong bayan, ito po yun, na kayo ay kakampi ng mga tao upang hindi po nyo maranas yung ganitong sakripisyo. Ito po'y kahihiyan at kalungkutan sa parte ng inyong pamilya at sa parte mo. Salamat po. At sa nangyayari pong ito sa ating gobyerno, mag-ingat po. Meron po akong babasahin. Ay, naku po. Mag-ingat po muli. Parating po ang mga tubig, baha, at lindol. Sa ilalim ulit ng dagat, ayun po kaya nakabaliktad. Pagbaha po sa iba't ibang parte ng Pilipinas, at may papatak tayo ng meteor. Nangyari na po yung dating sinabi ko, meron na naman pong papatak na meteor at magkakaroon tayo ng pagsasanib ng araw at ng buwan. Ayan. Ang pagputok ng bulkan, mananatili po on and off. Pero tandaan nyo po, huwag matakot. Huwag po kayo matatakot dahil mahal tayo ng Pilipinas ay mahal ng Panginoon. Magdasal lang po tayo at lagi po nating isipin, God give miracle every day. Alam mo, nung panahon, lalo na nung 2025, for example, si Secretary Boying Rimulyan ng Department of Justice, Ayan. meron siyang 350 million na confidential funds. Nag-request siya kay Saldico ng additional. Kay Saldico talaga. Kay Saldico, may request siya eh. 1 billion 150 million additional. So, for 2025, meron siyang 1.5 billion for the first time in history na ang Secretary of Justice may 1.5 billion na confidential intelligence fund.